it was easy for him to deny the Lord. It is easy to fail the Lord, and it is hard to stand up for the Lord. Father God in heaven, I pray tonight nga ikaw mag-istorya sa imong mga katawhan, pinagi sa imong pulong. Use the life of Peter to remind us, Lord, of your grace, to remind us, Lord, of our weakness, our frailty. Unsa mi kakahuyangon, ug tabangi Ginoong kinabuhi ni Pedro nga mo'y magpahinomdom kanamo that we must trust in you, Lord. Nga dili mi magsalig sa mong kaugalingong kusog, kundi magsalig mi kanunay diha kanimo. Salamat Ginoong Dios sa imong makatawhan nga nagtapok diri karon taliwala sa ulan. Kami ania aron sa paghimaya kanimo pinagi sa imong pulong. Dalaygon ka, Holy Spirit, giangyo ti ka nga magapamuhat ka karon. Ayaw gisugot balang spirito nga nay mga pulong nga magawa sa kumbaba nga dili gikan kanimo. In Jesus' name I pray. Amen and amen. It only takes 3 words for Peter to deny our Lord Jesus Christ. When he was asked, and we are already familiar with this chapter or this particular text in the Bible because Peter denied the Lord thrice. Ikatulo niya gilimod si Jesus Christ, and sa iyahang paglimod ni Pedro, iyang gilitok tulo ra ka buok nga pulong. And what are these 3 words? You can find in John chapter number 18. John chapter 18 verse number 17, the Bible says, "Then saith the damsel that kept the door unto Peter, Art not thou also one of this man's disciple? He saith," and notice here are the 3 words of Peter, "I," o sa niya sa last statement, "I am not." 3 words. I am not. The same also is being said in verse number 25. The Bible says, "And Simon Peter stood and warmed himself. They said therefore unto him, Art not thou also one of his disciples? He denied it and said, I am not." So, sa tulok ka mga simple kaayo nga mga pulong, Peter denied our Lord Jesus Christ. And this is so real sa atong kinabuhing Kristohanon, mga kaigsunan. It is easy for a Christian to deny the Lord Jesus Christ, but it is hard for us to stand up for Christ. And so tonight, let's look into the life of Peter, how he failed the Lord. Number 1, we see the cowardice of Peter. Peter's cowardice. The word cowardice means pagkatalawan. Pagkatalawan ni Pedro. Now, in the first place, Peter was not a coward by nature. In fact, if you can still remember in the Bible, when Jesus Christ was arrested or about to be arrested, si Pedro gikuha niya ang espada. And he was so brave to fight for the Lord Jesus Christ nga to the point nga wa gyud siya magduha-duha, iyag yung gitigbas ang dalunggan sa usa ka sulugoon sa high priest. He was ready to fight. He was ready to die for the Lord Jesus Christ. But notice tonight, notice the result of how Peter feared men. How Peter feared the people rather than God. Og mo ni ang bantayanan sa Kristohanong kinabuhi, kay pwede nga isog ka karon, pero pag abot sa unahan, kung dili ka magbantay, kung ang imong magpatigbabaw nga pilion, nga imong kahadlukan ang tao kaysa sa Dios, then you are going to certainly fail the Lord. Peter began to please the people. The Bible says in verse number 17, ang usa ka pangutana, ang nangutana niya, dili dakong tao, dili sundalo, ang nangutana niya, usa ka bata nga babae. Can you imagine this? Verse number 17, the Bible says, "Then saith the damsel," a young woman, usa ka batanon, kabata nga babae, that kept the door, and "Are not thou also one of this man's disciple?" Laliman ka sa batang gamay nga babae, iyahang gilimod si Jesus Christ.
There was no sword, there was no threat sa usa ka babae, and yet naabot sa iyang kinabuhi nga iyang gilimod si Kristo. Nganuman, tungod kay mas iya pang pahimutan ang tao kaysa sa katong buhi nga Dios. Mga kaigsunan, many times we compromise our faith, we compromise our convictions because we fear the people more than God. Mas mahadlok pa ka sa imong maestra kaysa sa Ginoo. Mas mahadlok pa ka sa imong ginikanan nga walay Dios kaysa sa Ginoo. Mas mahadlok pa ka nga basin yagayagaan ka sa imong mga higala mo nang dili ka mosunod sa Ginoo, mo nang imong magpatigbabaw ang imong pagkahadlok sa tao kaysa sa Ginoo. And when we do that, we begin to fear, we begin to fail the Lord. Paminaw mo, dili gyud nato masunod ang Ginoo kung ang tao ang atong pahimutan. I remember when I was still on my high school days, one of the shameful parts sa akong Christian life nga naabot gyud sa punto nga ning apil na lang gyud kog sayaw tungod kay gihulga gyud mi sa mong maestra nga di gyud mi mo ka-graduate kung dili mi mo sayaw. And how important it is for our young people to be reminded that mubarog ta diha sa atong Kristohanong kinabuhi. Grabe to, dito sayon. Kanang bitong magdugo ang imong kasing-kasing tungod kay naulawan ang Ginoo sa imong kinabuhi, tungod kay nagpatigbabaw ang kahadlok nato sa tao. Sultian ti ka, kung dili gani magpatigbabaw ang kahadlok sa Ginoo sa imong kasing-kasing, moabot sa imong panahon, maikog bang ko oy, maikog bang ko, dili ko kasimba kay maikog ko ni kuan, naamo ko bisita good, tungod na sa bisita di ka kasimba sa Ginoo. Maikog ko kay naa si kuan, maikog ko kay naa si, mas kaikogi ang Ginoo kaysa sa tao. Peter denied the Lord because he wanted to please people more than the Lord. The Bible says in Proverbs chapter 29 verse number 27, ang kahadlok sa tao maghatag og, it will trap a man. The fear of man bringeth a snare. That's what the Bible says. Proverbs 29:25. But whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. When there is fear sa imuhang kasing-kasing, dili gyud ka makasunod sa Ginoo. You cannot continue to obey God and follow God kung ang kahadlok sa tao mo ay magpatigbabaw sa imuhang kasing-kasing. Peter and the other apostles, they were arrested for preaching the Lord Jesus Christ. And then the people in authority, those who are in the position of the government, they tried to threaten them and they attempted to stop them, to hinder them from preaching the gospel of our Lord Jesus Christ. Ug giingnan sila, undang na mo ninyo pagwali sa pulong sa Ginoo. Kami nagsugo ninyo, undangin na ninyo. And here's what Peter and other disciples replied. The Bible says, Acts chapter 5 verse number 29, then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Sa dihang mag-conflict na gani kung unsa ang gustong ipasunod sa Ginoo o unsa ang gusto nga ipasunod sa tao nimo, masunda ang Ginoo kaysa sa tao. Galatians chapter 1 verse number 10, if you are pleasing people, you are not a servant of our Lord Jesus Christ. Galatians chapter 1 verse number 10, for do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be, everybody read, go. I should not be the servant of Christ. If you are a servant of Christ, ayaw pagpahimuot sa tao, pahimuot sa Ginoo. Learn to say no. If people are going to ask you to do something nga kabalo ka nga dili makahimaya sa Ginoo, learn to say no. Maikog manggug ko, brad, oy. Maikog jud kay ko ba kay kuan ra ba na siya, boss ra ba na nako, amo ra ba na nako, maikog jud kay ko ana niya ba kay kuan ba na, suod ra ba kay parinti ra ba mi ani, mo na nga
muinom na lang pud ko, kay ako na lang siyang ubanan. People pleaser. We are not supposed to be people pleaser. We are supposed to be God pleaser. John chapter 12 verses 42 to 43. Notice what the Bible says. Dunay mga tao nga nagtuo ni Jesus Christ. They believe in the Lord Jesus Christ. But the problem is, during the time of Christ, dili gyud sila makabarog tungod kay mas ganahan sila sa pagdaig sa tao kaysa sa pagdaig sa Ginoo. Notice what the Bible says. John chapter 12 verse number 42. Can you imagine? Klaro na gyud kaayo nga si Kristo iya sa Ginoo. Klaro na gyud kaayo nga si Kristo mao ang bugtong anak sa Ginoo. He performed miracles not in private places but in public places. Gibanhaw niya ang mga patay, daghan na nakakita. Giayo niya ang mga buta, daghan na mga nakakita. Gipakaon niya ang mga 5,000 o pila ka libo nga mga tao, daghan ang mga nakakita, daghan ang makaingon. Tinuod gud si Kristo nga siya ang buhi nga Dios, siya ang Messiah. And so, here's what happened. In verse number 42, dunay mga naa sa posisyon sa gobyerno nga ning tuo ni Kristo, but they are not willing to please God. Here's what the Bible says. Everybody read. Verse 42, go. Nevertheless, among the chief rulers, also many believed on him. But because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. Verse number 43. Notice what the Bible says. Og mo ni ang sakit kaayo. I hope and pray nga dili ni mao'y mahitabo sa atong kinabuhi. Verse number 43. Everybody read. Louder, go. For they loved the praise of men more than the praise of God. Mas ganahan pa nga daigon sila sa Ginoo kaysa ang Ginoo mo'y madaig sa ilahang kinabuhi. That's the reason kung imong pahimutan ang tao kaysa sa Dios. Tonight, let me encourage you. Iyo pahimuti ang tao. Dios atong pahimutan. Kung dinhi sa church, kung ang wali kay pagpahimot sa tao, I will tell you, manubag ang pastor sa Ginoo. Ang pastor ang magwawali o ang magtutudlo, ang Sunday school teacher. We must preach the truth of the Word of God. Because we are not here to entertain you. We are here to teach you of the truth of the Word of God. Ug tungod ni ana mga kaigsunan, kinahanglan iwali ang kamatuoran. Bahala pag naay masakitan, bahala pag naay malain, bahalag naay maigo, tungod kay ang kamatuoran kinahanglan isulti og iwali. Nganuman wala ta dinhi para magpahimuot og tao, naa ta diri para magpahimuot sa atong buhi nga Dios. So tonight, why did Peter's courage lose? Ngano nawala ang kahadlok or ang kaisog ni Pedro? Isog kay siya pagdakop, isog kay siya, pero pag abot sa babae, nawala ang iyang kaisog, iyang gilimod si Kristo. Una sa tanan, nganong nawala ang iyang kaisog? Number 1, una sa tanan, wala siya naminaw sa pulong sa Ginoo. Peter did not listen to the words of our Lord Jesus Christ. Remember this tonight. If you have read this part of the Bible, if you can remember in our previous preaching, nga before si Jesus Christ gidakop, gina niya ang iyang mga tinon. Iya nang gipasidanan ng iyang mga tinonan nga usa ka adlaw dakpon siya. And Jesus Christ specifically mentioned that they are going to scatter away. Magbulag-bulag sila. Biyaan nila si Jesus Christ. Tanawang statement ni Jesus Christ, ha? Dakpon ko, magbulag-bulag mo, biyaan ko ninyo. Pero magkita rata didto sa Galilee, human ko nga mabanhaw. Pero si Pedro, mga kaigsunan, nga grabe kay ka-confident sa iyang kaugalingon, na magbantay ta aning grabe kay ta ka-confident sa tong kaugalingon. Ingon si Pedro, Lord, I am willing to go with thee, both in prison and in death. Lord, kung dakpon man gani ka, Lord, willing ko. Ako, Lord, willing ko mapriso, kuyog nimo. Willing ko mamatay para nimo. Peter was not listening to the word of Jesus Christ. Mga kaigsunan, instead nga musunod ta na siya sa Ginoo, Peter, out of his self-confidence, he downplayed what Jesus Christ said. Og mo ni ang nahitabo kang Pedro, mga kaigsunan, he failed the Lord because
he thought nga kusgan siya. Ug mo na ang hinungdan nganong daghang Kristohanon ang mapakya sa Kristohanong kinabuhi kay gatuo ta nga kaya nato. Kaya nato ba? Kaya natong walay basa-basag Bible, kaya natong way po kaya ra ni kung bate ning 2026 naka-survive gani ka 2025. Kaya ni karon, he trusted himself more than God. But then later on we know the story nga sa diyang gideny ni Peter si Jesus Christ. The Bible tells us that he went out and he wept bitterly because he realized that morning, gideny niya si Jesus Christ, he realized that God is always right. Wala gyud na sipyat ang Ginoo sa pulong aning gawas sa iyang baba. Pag-ingon ni Kristo, Pedro, imo kong ilimod, hambugiro pa kay siya, dili pa siya makadawat sa pulong sa Ginoo. Listen to me, ang problema sa Kristohanon, why we fail the Lord? Because we do not listen to the Word of God. Ay, kaya na ko ni. Say, Word of God, kaya na ko ni. Na ako'y grado. Kabalo ko mo basa, kabalo ko mo sulat. Ako ning naabot ning kinabuhi asa ako kaugalingong paningkamot. Grabe ang tao ka, arrogante sang kaugalingon, no? Listen to me. Kabalo ka nga nung maminaw tas pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo walay sayop. God will always be and will always be right. Sakto gyud ang Ginoo. Wa gyud di gyud ka kaingon nga Lord nasipyat gyud ka sa imong gistorya sa imong pulong. Ang tawo ra ang masipyat, pero ang Dios dili siya masayop. That's why tonight let me encourage you this. The best thing to do if we would not like to fail the Lord, we must take heed to the Word of God. Maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Notice what the Bible says, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Be not wise, verse number 7, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Ayaw pagkumpiyansa. Ayaw pagsalig. Ayaw pagsalig nga graduate kong Bible school, dugay na kong baptist, dugay na kong naluwas. Ayaw pagsalig. Mga naman, Peter failed because he did not listen to the Word of God. Notice what Apostle Paul said. Nganong dili ta mo salig sa tong kaugalingon tungod kay ang atong unod dili gyud ni wa ginipulos sa tong unod. Romans chapter 7 verse number 18, the Bible says, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. Muna ningon ang Ginoo, ayaw salig sa imong kaugalingon. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Because again, ang atong kaugalingon, ang atong kaugalingong unod, way maayo ani. Wala ni pulos atong mga unod, dautan ni, corrupted ni. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. Jesus Christ's words said in Matthew chapter 7 verse 24 to 27, ang tao nga mamati sa pulong sa Ginoo ug mosunod sa pulong sa Ginoo, he is likened unto a man nga nagtukod og balay ngadto sa pundasyon sa bato. Muna nga bulahan ka kung ang imong kinabuhi imong gitukod sa pundasyon sa pulong sa Dios. I am so thankful to the Lord nga sa akong pagkabata, mga kaigsunan, nga nagdako ko sa simbahan, nga naami sa Sunday school, and praise God for our teachers nga nagmatuto kanamo sa pulong sa Ginoo, na mga youth leaders sa church, na ay pastor sa simbahan, na ay Sunday school teacher sa simbahan, nga pinaagi sa pulong sa Ginoo, malig-on ang among kalag, pinaagi sa pulong sa Ginoo, na ami prinsipyo nga among makuha sa kinabuhi, so that moabot na sa panahon nga among gikinahanglan ang prinsipyo nga i-aplikar, we can apply the Word of God.
Blessing kayo nga ang mga batan-on na luwas sa sayo nga edad. Pagkadakong blessing ninyo dili na mo magmahay pag-abot sa unahan. Gitudluan na mo unsaon pagdala sa imuhang asawa, sa imuhang bana. We have the opportunity to have the Word of God. Apilog youth conference, kabalo ka unsa ka importante ang humility. Pagkanindot nga sa sayo pa natong edad, namati na ta sa pulong sa Ginoo. Pero sa mga adult, it's never too late nga mosunod sa pulong sa Ginoo. Pero kung ikumpara nimo ang adult ug ang batan-on, mas dako og potensyal ang mga batan-on. Why? Taas pa kay ang time nila ba nga magamit sila sa Ginoo. Salamat ang mga adult in taon, pila ka mga tuig gigamit sa yawa ang kinabuhi, naluwas 40 na, 50 na. Pagkanindot nga naluwas 8 anyos, 10 anyos, amen. Nangalagad sa Ginoo pagkanindot sa kinabuhi nga namati ka sa pulong sa Dios. Principles of the world today, mga pagtulunan sa kalibutan, mga prinsipyo sa kalibutan nga dili iya sa Ginoo. This is my challenge to all of us tonight. Kung unsa ang pulong, gistorya sa pulong sa Ginoo, mauni ang mahimo nimong sumbanan sa imong kinabuhi. Always put this question in your mind. Unsa giingon sa Bible bahin ana? Unsa giingon sa Bible bahin sa salapi? Unsa giingon sa Bible bahin sa gugma? Unsa giingon sa Bible bahin sa pagpanginabuhi? Unsay giingon sa Bible bahin sa pagpili sa kinabuhi? We are praying. Salamat ta sa Ginoo ato mga young people sa church. God has been blessing them. Og tungod mga kaigsunan sa kamaayo og sa kaluoy sa tuong buhi nga Dios, mga kaigsunan. We have professionals in our church, and praise God nga giplastar sa Ginoo ang ato mga young people sa church. And today we are praying for them nga dili lang sila mahimong successful sa ilang profession. Ang sunod na tong iampo nga pangayoon sa Ginoo nila nga mainsakto ang ilang kaminyoon. Mugin na, yung people timan, ego ninyo niyo. Let it be known nga wa ko nasayop o wala ko nagkulang sa pagmaymay ani. Una mo man kag eskwela. Amen? Amen ba mga yung people nga nag-eskwela? Ang mga nag-eskwela, pagtarong og eskwela. Crush ra kutob, ha? Kay kung tinud-on mo ng crush, ma-hospital yung kapadulong ana. Kung ma-crush ba? Oh. Ibog-ibog ra gyud kutob ang mga batan-on, pagpugong sa imong kaugalingon kay wa pagyud kay luod pagyud kay ka nga mag-ibog-ibog. Paguman nimo sa imong paguman sa imong pag-eskwela, magampo ta nga maplasta ka sa imong pagtrabaho nimo. Nakainsakto nga trabaho, successful ka sa imong academics, successful ka sa imong career, ikatulo successful ka sa imong kaminyoon. Duha ka importante nga butang nga dili gyud ka dapat masipyat sa imong kinabuhi. Number 1, desisyon nimo nga nagdawat ka ni Kristo sa imong kaluwasan. Ang ikaduha nga desisyon nga importante kayo, desisyon nga maminyo gyud kag insakto. Because I will tell you, if you are going to fail that, I will tell you this, you are going to suffer. Ang ring ra ba, di ba, kaslon ang magtiayon, no? Ang ring, it symbolizes infinity. Ring. Pero kung dili ka magamping, ang ring mahimo daw suffering. Unya, ma-stress na ka, kaya imong pare sa kinabuhi, way klaro, matiriring ka. Sa pering, matiriring. Ang kuyaw og maburiring, no? Sakit kayo. Sakit kayo. Una nga, magsigi kog maymay sa itong mga batanon ani. Kaysa yun, mga kaigsunan na nata sa pagkatapusan nga generation. And if only you will see those people who are suffering in their marriages today. People who just do not tell you the truth. But look at those people nga nag-disobey sa pulong sa Ginoo. Tantawa ang ilang kinabuhi kung gibubuan ba sa Ginoo panalangin ang ilang kaminyoon. Because I will tell you this, the Bible will never go wrong. Dili ang pastor magbuot sa iyong kaminyoon. Ako dili ko magbuot. Kung kinsa imong minyuan, dako na ka, naa na kay kaalam gikan sa na kay balaang espiritu. Ang ginikanan, magampo ra gyud ang ginikanan.
Pag-encourage sa inyong mga anak, nak, pagtarong gyud nak, pili ay iampo gyud na sa Ginoo kaysa na imong minyo anak. Dili makabuot ang ginikanan oy kaysa imong minyoan sa imong anak oy, wa gyud kay mabuhat. Pero kung ang mga anak dunay kaalam gikan sa pulong sa Ginoo, mopili gyud kag insakto. It is important to build your principles in life through the Word of God. Never make mistake. Wala gyud ko nagmahay nga akong gisunod ang pulong sa Ginoo sa akong kinabuhi. Wala ko kakitag Kristohanon nga nagmahay. Sayang nga ni sunod man ko sa pulong sa Ginoo. Wa gyud ko kadungog nga Kristohanon nga nagmahay. Pero daghang mga Kristohanon na miserable ang kinabuhi tungod kay wala nila gipaminaw ang pulong sa Ginoo. Just like Peter. When Peter denied the Lord that night, Peter was reminded of the Word of God. And he realized, wa gyud na sayo pang akong manuluwas sa iyang giingon nako. Pwede karon nga imong i-ignore ang Word of God? Pwede karon nga dili ka maminaw sa pulong sa Ginoo? Kay magpatigbabaw ang imuhang kaulag sa unod, magpatigbabaw ang imong pride, magpatigbabaw ang imuhang kalipay karon. Pero pag-abot sa unahan, God will always be right. He did not listen to the Word of God. Peter lost his courage. Number 2, tungod kay wala niya gitigaag pagtagad ang pagampo. Una, wa siya naminaw sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, wa siya nang tagad sa pagampo. Peter neglected prayer. When Peter and James and John were called by our Lord Jesus Christ to go with Him and to be with Him, and Christ told them, remember this in the Bible, in the Garden of Gethsemane, pagampo mo, watch and pray, lest ye enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Christ reminded them twice. Pero sila nagatulog. They were sleeping out of sorrow. Ingon ana kay importante ang pagampo sa Kristohanon, kay ang pagampo maghatag og kusog og kaisog nato nga magpadayon tas ng Kristohanong kinabuhi. A Christian that does not pray is a Christian that has no strength. A Christian that has no courage nga mopadayon sa Ginoo. Pag-abot sa problema, ingon ka, tinuod ka Ginoo. I-blame ra ba din nato ang Ginoo? Pasanginan ra ba din nato ang Ginoo sa tanan? Ingon ka Ginoo, anak ko nimo. Because again, prayerless Christian will make a Christian weak. The Bible is true when He said in Luke chapter 8 verse number 1, Jesus Christ said in Luke chapter 18 verse number 1, ang Kristohanon nga way ampo-ampo, Kristohanon nga himalatyon. And He spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. I do not know if you are prayerful for the year of 2025, but let me remind you and encourage you tonight, karon nga tuig, magampo ta. Balik tas pagampo. Amen. Ayog lakaw, wayang puampo. Ayog trabaho, wayang puampo. Ayog desisyon, nga wayang puampo. Peter's cowardice. Number 2, Peter's crowd. Peter started to deny Christ because he was standing in a wrong crowd. Paminaw mo, importante nga makabalo ang mga Kristohanon ani. Are you saved tonight? Kung luwas ka, paminaw mo, you must realize this. We all should realize this. If you are saved, if you are already saved, change your circle of friends. It cannot be that you are saved and your circle of friends are unsaved. We must realize, if we want to stay faithful to the Lord, if we want to stay faithful to the Lord, if we do not want to fail the Lord, ilisi ang imong mga higala sa kinabuhi. Una sa tanan, Peter
stood with ungodly people. In verse number 18, Peter was warming himself with the unbelievers. Who were these people nga naa sa iyang kauban, kuyog niya, nga nagpainit siya kay bugnaw kay sa kabuntagon, kadlawong dako? They were the enemies of our Lord Jesus Christ. Verse number 18, and the servants and officers stood there, who made a fire of coals, for it was cold, and they warmed themselves, and Peter stood with them and warmed himself. He was not supposed to be there. He was supposed to be with the disciples of our Lord Jesus Christ. But when he was there, he was standing with these unbelievers. Iyang gilimod si Kristo. Dagan sa mga Kristohanon nga luwas, dili makakinabuhing insakto, dili makakinabuhing matarong ug balaan. Kay ang kuyog-kuyog niya nga mga higala, katong iyang higala nga unbeliever pa siya. Whether you like it or not, it is difficult to obey God when your friends, when you go with your friends that has no desire to obey God. Magkuyog-kuyog gani kag tao nga way tinguha nga mosunod sa Ginoo, matakdan gyud ka. Ang lata nga kamatis, matakdan gyud ang presko nga kamatis. Mo nang mag-careful ta, mga young people, mag-careful mo, moadto mo sa eskwelahan, magbantay gyud mo kung kinsa ang inyong kauban pirmi. Magbantay ta mga adult, kinsa atong mga ka-fellowship, kinsa atong barkada nato. Magbantay ta if you see that this person will not help me to get closer to the Lord. There's nothing wrong if you're going to make a boundaries. Because whether you like it or not, friends are going to shape your life. They're going to shape your destiny. Psalm chapter 1, verse number 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. When you go with people who are ungodly, you will become ungodly. Hello? Magkuyog-kuyog kag tao mamalikas, mahimo po kang himalikas. Magkuyog-kuyog kag tao nga si kasuko, ikaw po dali po ka masuko. That's in the Bible. Magkuyog-kuyog ka og tao nga mag-drugs po ka. Magkuyog-kuyog kag tao nga palahubog, mahimo sa gang palahubog. Whether you like it or not, friends are going to shape your behavior. Friends are going to determine your character. And not only your character, but also your destiny. Notice what the Bible says in Proverbs chapter 13, verse number 20. Kung magkuyog-kuyog ka sa mga tao nga mga buang-buang, apil ka sa hampak, sa consequence sa desisyon sa mga taong buang-buang. Proverbs chapter 13, verse number 20. I want all of you to read. Verse 20, go. He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Kuyog-kuyog kag taong way Ginoo, no wonder imong mga desisyon dili pod pang Ginoo ang imong desisyon. Pero kung mukuyog kag mga maalamon nga Kristohanon nga makapaduol kanimo, makapalig-on sa imuhang pagtuos sa Ginoo, ang imong kinabuhing Kristohanon malig-on sa. Thank God for friends. Salamat ta nga natay mga higala. I'm not saying nga dili ka moadto nila. I'm not saying nga dili ka magpakita nila. I'm not saying nga dili na gyud ka mag-hi, dili na ka mag-message sa messenger. What I'm saying is this. Know how to set boundaries. Because whether you like it or not, moapekto sila sa imong kinabuhi. Not only you, not only sa mga members of church, but also to the pastors. Bantayanan jud kaayo kinsa ang kauban sa alagad sa Ginoo. Magkuyog-kuyog ang pastor og kulukoy nga pastor, ang pastor pod mahimong kulukoy.
That's why I am really very careful of those people nga akong ginakuyog-kuyog. I remember one time there was one pastor, ningon ko siya na. Ako, undang ko support og mission eh. Kan kayo mga missionary, mga badlungon. Undang ko support og mission. The back of my mind, I said, tinuod man nga dagag nagpabadlo nga missionary, pero mas daghan man ang nagtinarong, amen? Ano mo undang man ta nga mao man ang gisugo sa Ginoo nato nga suportaan ang mga alagad sa Ginoo. And I found out that that pastor has a wrong group of friends. And I started to distance myself. I cannot afford to lose everything tungod sa dili mao nga impluwensya. Muna hinungdan nga kaming Brother July, di kita may kabalo magdulag basketball. Anong basketball ba, no? Masig pangutanan sila, Pastor Mantos, basketball ta ba? Taas kikang tao niyo, di ka mag-basketball. Di good, wag kuha ng basketball. Kaming Brother July. Julin hinoon, may kami ng Julin. Kaya kung papa sa una, si Pastor Nonoy, grabe, very strict. Naaragod mi limit asa mi magdula sa kuing suon. Naaragod mi diya sa sambag regod. Katong sambag kay nomdom at sa magdi sa una. Di aragod mi kutob. Mulapas na ganing mi din ha, sita na dayon mi. Wa gid mi kaduaan ng magbasketball kuyog ang mga way. Og wala ko nagmahay nga nung gibuhatos kung ginikanan nako. Tungod kay nakabalo si Papang sa pulong sa Ginoo. Ang higala nga dili insakto, dili makatabang sa paglambo sa mga Kristohanong kinabuhi. Labi na og ang imong maminyoan way Ginoo. Pertig yung lisura. I told our young people, I hope and pray nga dili ta magampo sa inyuhang kaminyoon nga maluwas ang imong bana. Amen? Hello? Atong i-pray ang bana ni Kwan, ang bana ni Palos na ang asawa, bana ni Palos. Atong iampo ang asawa ni Palos maluwas. Ha, luwas na ka, yung imong gipilion dili luwas. Wag gi problema kung naluwas ka daan niya, naminyo na mo ba niya iha ka naluwas. Pero kung naluwas ka, unya mag-struggle ka, kay nampili ka dili insakto moabot sa punto. Atong iampo ang asawa ni Attorney Charles nga maluwas. Lisura. Di mo maghiusa sa pagpangalagad sa Ginoo. Gusto kang muhatag para sa Ginoo. Gusto kang magpagamit para sa Ginoo. Pero naay mo babag nimo. Ug moingon na lang ka. Mobalik na lang kog Katoliko para mausami. Ug dunay mga Kristohanon nga mo nay desisyon. Tungod kay dili sayon kung ang imong kauban way Ginoo. It is my prayer for all of us here. I know some of us here, some of our young people here, some of our parents, adults here, kamura ang luwas sa inyong panimalay. And it is always difficult. Ug salamat ko, saludo ko ninyo, nga hangtod karong 2026, nakapadayon mo sa pagpangalagad sa Ginoo. But it's never easy. You go to church, you smile, you feel like you show to the church that you're okay, pero nig-uli mo sa inyong balay, kumbati na pug ka, kay imong banawa na luwas, imong mga anak wa na luwas, or ang imong ginikanan wa na luwas, kumbati na pug ka. It's difficult. I hope and pray that you're going to make a decision that you're going to build a godly, spiritual, Christian family. Peter's crowd, the reason why he denied the Lord, kay ang iyang mga kauban walay Ginoo. Not only Peter stood with ungodly people, but also Peter stood far from God. The Bible says in verse number 16 that Peter followed Jesus Christ but not close. Layo kang Kristo. The Bible tells us in John chapter 18 verse number 16, ingon ang pulong sa Ginoo, but Peter stood at the door without. And went out that other disciple which was known unto the high priest, and spake unto her that kept the door, and brought in Peter. Peter was following Christ, but from afar. Tonight, perhaps you are following Christ, but you are far from Christ.
And when Christians don't get closer to God, you will get closer to the world. And then later on, we compromise. Ginahinay na day kagtikang paatras. Unya, gamay lang compromise. Tilaw gamay. Dayon atras gamay. Hinay-hinay. Hangtod nga wa nimo na sabtan nga tuwa na day ka sa lungag nga lisod na kay kabunluton. Set some boundaries tonight. Put God first and make a decision to stay close to the Lord. Ayaw palayo sa Ginoo. Paduol sa Dios. Kung magpalayo ka sa Ginoo, ang Kristohanong kinabuhi, either magpalayo ka sa Ginoo or magpaduol ka sa kalibutan. That's why we have church. Because God instituted the church for fellowship and for encouragement. Hebrews chapter 10, verse number 25. That's why we have the Bible. Aron ang pulong sa Ginoo mo'y magpahinumdom ka nato, kaya ang Kristohanon dali ratang malimot. That's why we have prayer. So that we can pray for right set of friends. I hope tonight nga mag-ampo ka sa Ginoo nga, Lord, tigai kog mga insakto nga higala sa kinabuhi. Amen? Lord, tigay kog kaalam, tigay kog discernment, Lord. Nga kaniba nga mga higala, Lord, makatabang ba ni sa ako ang Kristohanong kinabuhi? Makapahimo ba nako ning buutan nga bana? Makapahimo ba nako ning buutan nga asawa? Makapahimo ba nako ning buutan nga anak? Ginoo, tabangi ko, tigay kog kaalam. Padali kog mga higala nga magtabang nako nga makapaduol ko diha kanimo. Number 3 and the last, not only Peter's cowardice. Number 2, Peter's crowd. And then we see Peter's clemency. Clemency means forgiveness. This is a technical term. Clemency, pagpasaylo, forgiveness, or pardon. And here's what the Bible says in verse number 27. Notice, dili ni aksidente nga ning tugtugaok ang manok human niya gilimod si Kristo. Verse number 27, Peter first denied. Ang sequence, tanawa ang sequence. Peter first denied, ayha ni tugtugaok ang manok. Wala una ni tugtugaok ang manok, ayha niya gilimod si Kristo. Una niyang gilimod si Kristo, ayha ning tugtugaok ang manok. Because God has a lesson to give to Peter and to us tonight. Kung unsa kadako ang kaluoy o ang grasya sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. That despite of Peter's denial for 3 times consecutive nga iyahang gilimod si Jesus Christ, paglimod niya ni Kristo, pagtugtugaok sa manok, basta mo tugtugaok na ganinang manok, pasabot na buntag na. Am I right? Buntag na. Basta mo tugtugaok na ganinang manok, kana mga insomniahon, patag gulag yun kayo na, basta mo tugtugaok na ganinang manok, wala na yun tahan, buntag na yun. Rooster crows because it means makakita na sila og hayag. And that was the crowing of the rooster is the alarm clock of God for Peter to remind him nga it is already a brand new day. It is already a new beginning of the Lord's mercy. That despite of his denial, despite nga gilimod niya ang manluluwas for 3 times, pagtugtugaok sa manok, pasabot ana, bag-o na ang adlaw, o pasabot ana, bag-o na pod ang kaluoy sa Ginoo. Unang salamat ta sa Ginoo mga kaigsunan, nga doon natay Diyos nga hilabihan ka manggiloloyon o mahigugmaon ka nato. If we are going to get what we deserve, nobody deserves to live in 2026.
Pero salamat nga ang kaluoy sa Ginoo, every morning, bag-ohon sa Ginoo. Aning magampo ko sa mga Kristohanon, I will not pray, Lord, i-bless siya ko, Lord, kay faithful ni siya nimo. Ako yung pray, Lord, maluoy in taon ka, Ginoo. On his own merit, on her own merits, Lord, dili gyud taon nimo ang ngayon dunggon ang mga pag-ampo. Kinsar ko namo ang matinumano nimo, Lord. Pero salamat, Ginoo, nga ikaw Dios nga motubag og pag-ampo kay manggiluloy-on ka nga Dios. How many times we fail the Lord? How many times we disobey God? Think about all the things that you have tonight. Angayan ba kang mudawat, anak? I'm sure you will say, I do not deserve this. Pero salamat nga dunay kaluoy ang Ginoo. Pagtugtugaog sa manok, it speaks of God's renewed mercy and compassion. Lamentations chapter 3, verse 22 to 23, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions, plural ha, compassions, fail not. Amen? Grabe ang Ginoo. They are new every morning. Pananglitan ba? Kung ang di pamatahon sa Ginoo katong wala nagampo dig dayong katulog, wa nagipanglubong natatanan ron. Hello? Oh. Humingon ng Ginoo ba? Kanang mga mukaon nga way ampo-ampo matukan. Wa na. Gidala na sa ospital tanan ron. Kay usay Kristohanon, maski Kristohanon, makalimot og ampo ni kaon, labi na gutom na kayo. Ginoo, salamat sa pagkaon nga nana sa mong tiyan. Tabangin ni matunaw ni. Usay malimot tag ampo, magbiyahe ta, mulakaw ta, watay ampo-ampo. Pero salamat nga ang Ginoo manggiluy-on sa atong kinabuhi. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Guilt is often overwhelming in the hearts of men. When we are going to experience guilt, kana bitong sad-an ka, di ka may mutang. Peter, the Bible says in the book of Luke, when Peter denied Christ and pagtugtugaog sa manok, Christ looked at Peter, and Peter remembered the words of the Lord Jesus Christ. Peter, the Bible says, went out and wept bitterly. Grabe ang iyang kaguol sa iyang kasing-kasing. He was so overwhelmed. Judas was so overwhelmed when he betrayed our Lord Jesus Christ to the point na nagpakamatay siya. Guilt is overwhelming. Muna hinungdan nga Kristohanon, tigaag ministry sa Ginoo. Brad, ikaw kan Brad. Unya ang Kristohanon, kabalo siya nga guilty siya sa Ginoo kay nagtago-tago og sala. Di, pastor, di lang sa ko, pastor. Pastor, di lang sa ko, ana, pastor. Maulaw ko sa akong kinabuhi. Ang Kristohanon, dili mo simba kay maulaw sa iyong gibuhat, diha sa Ginoo. I know what I'm saying in the pulpit is very true sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Sa panahon nga magbuhat tag sala, di ta ganahan magampo. Kay maulaw ta mo tutubang sa Ginoo. Dili ta ganahan og magbasag Bible. Dili ganita even ganahan maminaw og waling anuman kay nakasabot ka nga maigo gyud ka sa pulong sa Ginoo. Pero kabalo ba ka nga ang pinakanindot? Kung moduol ka sa Ginoo, pasayloon ka sa Dios. Praise God for Peter. Praise God for the forgiveness of our Lord Jesus Christ. Despite of the overwhelming guilt, pwede nga ang guilt mawala. Pwede ang guilt matangtang kung imong ikumpisa lang imong sala sa Ginoo. Proverbs chapter 28 verse 13, and this is my last verse. Verse 13, here's what the Bible says. He that covereth his sins shall not prosper. Ingon pa nila, walay aso nga makumkum. It will always be revealed. So, kung magtago-tago tag sala,
It is just simply a matter of time, i-reveal na sa Ginoo. Amen. Pwede pa di mo nang matago karon. Pwede pa di mo nang matago isa ka bulan, 2 ka bulan, 3 ka bulan, isa ka bulan, isa ka semana, isa ka tuig. But you will not prosper. It will be revealed. But the Bible says, if you're going to confess them and forsake them, kaluyan ka sa Ginoo. Are you glad we have a merciful God? His mercies are renewed every morning. Pagkasakit sa gibuhat ni Peter, pagkasakit sa iyang gibuhat sa atong Ginoo, iyang gilimod si Kristo. Pero gipasaylo siya sa Ginoo. Tonight, kung dunay mga butangan na pakyas nimo ang Ginoo, go to prayer tonight and confess. And I will tell you, dunay kaluoy nga ihatag ang Ginoo sa atong mga tagsatag sa kakinabuhi. I hope and pray tonight that we are not going to be like Peter, nga atong mapakyas ang Ginoo. Una sa tanan, ayaw pagtalaw, ayaw pagpahimuot og tawo, pahimot ang Ginoo. Amen. Unsaon nga dili ta mahimuot, unsaon nato nga dili mawala atong kaisog diha sa pagsunod sa Ginoo, paminaw gyud sa pulong sa Dios. Amen. Paminaw gyud. Spend time with the Word of God. Ayaw, sugot nga, ihan na ka maghuna-huna sa pulong sa Ginoo. Tuan na ka sa ICU. Gi-ICU na ka, gitubuhan na ka. Mingon pa ka, day, abrihang Bible day, kay magbasa na ko. Karon pa lang daan, pamalandong na sa pulong sa Ginoo. Tang sakita, yun. Ayaw na ta magmalandong sa Biblia. Day, tawag si pastor, day. Gusto na ko encourage ko niya, day. Wa, nagatinga na ka na to. Karon palang daan, patalinghugi ang pulong sa Dios. Ayaw biyayang pag-ampo. Peter slept. Ayaw sige katulog, ampo ta. Amen? No, wag yun nag-amen. Diri ra gyud ang tig-amen. Kani diri dili kay tig-amen din eh. Mag-ampo. Amen? Pray. Pray. Ayaw pag tinapulan. Spirito sa katulugon, pahawa. Imong naong, ana, bubuig tubig imong naong, ana, before ka mag-ampo, ana, sa kay maparihaw niya ka ni Kinkin nga adto mi Cambodia, ampo si Kinkin, galuhod si Kinkin, ano, tingala ko pagbuntag mo ra magyapon ang posisyon ni Kinkin, ano, nakatulog na si Kinkin nga nagampo di ay buntag pagtulog siya, ano, galuhod ko, grabe gani ko igagaw ka prayerful, ay mo gud ni nahimo ning abogado gyud di ay mainampuon jud kayo. Bitaw no, I'm talking a practical reality here. Kung dili ta mangitag pamaagi nga makaampo tag insakto, magpadayon gyud ang atong pagkahingatulkon. So pray. Dili ta magtinapulan sa pag-ampo tungod kay wa gyud tay kusog og wala gyud tay kaisog nga makapadayon ta kung dili ta mag-ampo sa tong buhi nga Dios. Dungo sa ulo piyong sa mga mata. Heavenly Father, Lord, your word has been preached. Lord, tonight we've learned a lesson about Peter's denial. Tabangi mi nga sa among Kristohanong kinabuhi for this year 2026,